Amen. Praise God. Hallelujah. Pwede bang tumayo tayong lahat? Okay? Praise God. Tayo at ating pong palakpakan ang ating pong hari ng mga hari, ang Panginoon ng Panginoon. Come on. Give your best clap offering to our God. Yay! Every praise to our King. Every worship to Him. All the praise and glory to Him. Amen. Praise God. Sige po, kaya nating pang-ibalakpak yan. Rababashikiriende rebehe. Glory to God. Amen. Oh, hallelujah. Praise your name, O God. Thank you, Abba Father. Panginoon, maraming salamat po na muli pinagsama-sama mo kami sa dakong lugar na ito upang patuloy na ipahayag ang aming pong pagsamba sa iyo. Ang aming pong pasasalamat sa lahat ng kabutihang iyong ginagawa sa buhay po namin, lalo tigit ang mga bagay na ginawa mo na sa amin, Lord. Ang lahat ng benepisyo ng tinapos na gawa ng aming Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo. Habang kami po'y nabubuhay, Ama, kami po ay patuloy na magpapahayag na ikaw ay mabuti, tapat na Diyos. At sa lahat po ng aming pong mga pangangailangan, ikaw, Panginoon, ay tapat na nagpo-provide. Ikaw ay tapat sa lahat ng iyong pangako. Tinitiyak mo na ito'y mangyari at maganap sa aming mga buhay. Salamat din, Panginoon, sa iyong pag-iingat sa amin, sa kabila po ng malalakas na mga ulan sa mga nagdaang mga araw. Kami po, O Diyos, ay iyong iningatan. Salamat, Panginoon, sa patuloy po na pag-iingat mo rin sa mga kapatid po namin na nasalanta ng mga pagbaha, ng mga landslide at mga sakuna, Panginoon, sa kanilang kinalalagyang lugar. Father, we pray for protection to them and blessing them, Lord, even providing all their needs to God. Ganon din, Panginoon, sa lahat ng mga kapatid po naming nakikisa sa amin sa umagang ito, online. We pray for them. We speak blessing to them, Father. I declare, Lord God, that whatever the prayer, the desire of their heart, let it be done to them, Father God. Hayaan mo, Ama, na makita nila na lahat ng kanilang mga pangangailangan ay naganap na, ipinagkaloob mo na sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Ito'y binayaran na doon sa krus ng Kalbaryo. So I pray and I declare, Lord God, the manifestation of healing, blessing, provision, wisdom, O God, to them in the mighty name of Jesus Christ. And Holy Spirit, thank you for teaching us today with your word, encouraging us with your word. Patuloy na maipakita sa amin, Ama, ang mga bagay na ginawa mo na sa amin upang patuloy po, Panginoon, na mag-apoy ang aming mga puso sa paglilingkod, pagpupuri, pagsamba sa iyo. At amin din po, Panginoon, maipahayag ito sa lahat ng mga tao, lalo tigit sa aming mga kakilala at kaibigan, kamag-anakan at mahal sa buhay. Hayaan mo, Panginoon, na patuloy na ang iyong pagyakap, ang iyong pag-ibig ay aming mararanasan maging buhay sa aming puso. Again, Father God, I declare that as I speak your word today, minister to everyone, Lord. I declare, Father God, that whatever their needs today, those who are in need of healing, let it be manifest into their lives. Those who are in need of financial breakthrough, let it be that there's the divine connection. Miracles will take place unto them in the name of Jesus Christ. I speak and I declare, and all who receive, who believe the miracle, the provision, the healing of the Lord will say, Amen. Come on, Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Bago ko mo po, sabihin mo sa katabi mo, mapalad ka at nandito ka. Amen. Praise God. Amen. Mapalad ka. Baka sapagkat yung iba po ay hindi na nakarating dahil po sa malakas na mga pagbaha at mga pag-ulan. Okay, we can all be seated in the presence of the Lord. At sa lahat po ng mga kasama natin online, maraming salamat po sa inyo pong pakikinig at maging po sa inyo pong pag-share na rin ng ating pong
service, Sunday service. Thank you for sharing and even tagging the name of your friends. Maraming salamat po sa lahat po ng mga nakikita natin. We have sister from Texas, USA, si Sister Nini Baldemore, she's joining, and Sister Myra from USA. Tingnan nyo, nakasama po natin yung mga taga-Amerika, no? They are joining us. Maraming salamat po. And of course, si Pastora Eloisa dyan po sa Marinduque, kasama din natin, no? At si Pastora Marie Di Maano, dyan po sa San Pablo, hindi po sila nakapunta dahil po dyan sa medyo malakas na ulan. Ano? Maraming salamat po for joining and sharing our program or our worship service. Ganon din kay Perla Chavez Tuazon, kay Sunny Villota. Maraming salamat po. Thank you for joining us. No? At si Amalia Lanado Angeles ng saan ba to? Pampanga ba? Birgit Amayo Tumolba, okay? Salamat po sa inyong lahat. Okay, every one of you here, maraming salamat. God bless you all. Muli, palakpakan natin ang ating Panginoon. Are you ready sa salita ng Lord sa umagang ito? Amen. Yung mga taga-Sariaya, no? Ang lakas po ng ulan kahapon. Nang isang araw po na dapat pupunta uli kami. Dito naman ang malakas ang ulan. Hindi ko alam kung malakas ang ulan sa inyo. Sabi ni Brother Mario, Pastor, nakapagluto sila ng sopas. Sarap sana, no? Hindi namin natikman. Anyway, this coming Saturday po, we're expecting na muli sama-sama tayo sa lahat ng mga kapatid po natin dyan po sa Sariaya, no? Glory to God. So, we are now in our part 2 sa ating pong pinag-uusapan, no? The message of the Lord for us about life-changing benefits of the cross. Sabihin nga natin, life-changing benefits of the cross. Okay, so hindi pa po natin nailalagay dyan, ano? Actually, nung ang Panginoong Jesucristo po'y nasa cross, siya po ay sumigaw ng, "It is finished." Or in the words, tetelestai. No? Tetelestai. Nung isinigaw ng Panginoong Jesucristo yung salitang tetelestai, sa English ay finish. Naganap na. No? Hindi ibig sabihin na tapos ka na, no? Kundi naganap na. Nangyari na. He declared that the debt of sin was paid in full. So we are no longer work for salvation, but we live and work from the complete victory Jesus already secured. So tayo ngayon, mga kapatid, ay tinanggap na natin ang tinapos ng Panginoong Jesucristong kaligtasan. At ang kaligtasan ito ay ganap. Ibig sabihin, merong pong napakaraming nakapaloob na benepisyo sa kaligtasang tinanggap natin. Kumbaga sa package ay lahat ng kailangan natin ay nandoon. Kaya lang, yung pong package na natatanggap natin kapag tayo po'y nakakatanggap mula sa ating mga kamag-anak sa abroad, pang isang linggo lang o di pang isang buwan na abasto o hindi pa po kumpleto. Pero ang package ng kaligtasan na tinanggap natin mula sa Panginoon, na siyang binayaran ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo ay kumpleto. Sabi nga natin, kumpleto. Ano po yung nakasama na kumpleto doon sa kaligtasan na ginawa ng Panginoong Hesus? Kasama po doon ang kagalingan, kalayaan, kalakasan, kasaganaan, kapayapaan, kagalakan, lahat ng kailangan ng tao ay naroroon. No? Maging po ang hindi mo pa naiisip na kailangan mo, ibinigay na ng Diyos doon po sa kaligtasang ipinagkaloob sa iyo. Yun po yung kanyang isinigaw doon sa cross na tetelestai. Ibig sabihin ay naganap na, and in other words, bayad na ang kaligtasan mo. So, tayo ngayon ay nabubuhay at nagtatrabaho mula sa tagumpay saan ng ating Panginoong Jesucristo. Again, we are living and we are working in victory through the finished work of Jesus Christ. Kaya lahat po ng bagay na ginagawa natin ngayon, tagumpay na. Amen? Sabihin mo nga, ako ay matagumpay dahil sa tinapos na gawa ng Panginoong Jesucristo
doon sa krus ng Kalbaryo. Amen. So ano po mga ngayon? Mga tinalakay natin nung nakaraan. Number 1, complete and permanent justification. So, pag sinabi nating justified, you are declared not guilty. Not guilty. Ibig sabihin, tiningnan ka ng Diyos sa lahat, harapan, likuran, sa taas, sa ibaba, walang makitang kasalanan ang Diyos sa iyo. Bakit? Sapagkat ikaw ay nilinis na ng dugo ng Panginoong Hesus. Ibig sabihin, yung pagkalinis mo, perpekto sa mata ng Diyos. Kaya nga po, dapat makita mo yung sarili mo ngayon na tuwing ikay lumalapit sa Diyos, you are justified. You are declared just as if you never sinned. Ipinapahayag ngayon ng Diyos na ikaw ay wala ng kasalanan. Praise the Lord. Natutuwa po ba kayo doon? Are you happy? Meaning, you have now peace with God. Kaya sabi po rito sa Romans chapter 5 verse 1, our faith in Jesus transfers God's righteousness. Okay? Our faith in Jesus transfers God's righteousness to us, and He now declares us flawless in His eyes. In other words, flawless. Ang tingin, alam niyo pag ibig sabihin ng flawless, walang kapintasan, walang makita na pangit sa iyo. Praise God. Walang makita na kulang sa iyo, no? Hindi ka kulang-kulang, kapatid. Yan ang tingin sa iyo ng Diyos. Maring sa ibang tao, ang tingin nila sa iyo may pagkakulang-kulang ka or may kulang sa iyo, pero sa Diyos wala kang kakulangan. Amen? Flawless. Wow, praise God. I love that. The Lord is seeing me flawless. Sabihin mo nga sa sarili mo, I am flawless in the sight of God. Amen. So, ibig sabihin yan, this means we can now enjoy true and lasting peace with God. Dahil flawless tayo, na-enjoy na natin ngayon ang kapayapaan sa Diyos. Na ang ibig sabihin yan ay, we can now enjoy fellowship with God because we are flawless in His sight. Alam niyo ba na napakasarap pong lumapit sa Diyos kapag alam mo na hindi siya galit sa iyo. At dahil po dyan, you can enjoy Him. I don't know if you understand what I'm talking here, but I'm praying that the Lord will give you understanding. The Holy Spirit will give you understanding that ang pinakamasayang karanasan at nararanasan at buhay ng isang tao ay yung pong nag-e-enjoy siya sa fellowship sa ating Panginoong Diyos. Ano bang pinaka-enjoy? Ano ba yung pinakamasayang ginagawa nyo sa buhay nyo? Nagse-cellphone? Nagbabrowse? Kumakain? Namamasyal? Ano bang pinakamasayang bagay na ginagawa nyo sa araw-araw? Nagtititigan? Nagtititigan sa iyong mahal sa buhay? Ano mo yung pinakamasayang inyong ginagawa? Yung iba karamihan, what they are enjoying is eating, right? Nag-enjoy sila sa pagkain. Pero alam nyo, kapag matutunan po natin at makita po natin yung pong kahalagahan, yung pong fellowship kay Lord, the most enjoying moment in the life of a person is yung pong kanyang pakikipagniig, yung kanyang pakikipag-fellowship sa Lord. The moment that you are singing a song to the Lord, you are proclaiming His goodness, at yung maranasan mo yung pagyakap niya, kapatid, yan ang pinakamasaya, yan ang pinakalangit na karanasan ng tao dito sa lupa. That is the most beautiful experience of a person here on earth. Diyan mo masasabi na nararanasan mo ang langit dito sa lupa. Oh, I tell you, unless you understand and you experience and you acknowledge what I am telling you today, hindi nyo po mararanasan at papahalagahan ang fellowship na to sa Lord. At dyan po ang kahalagahan, yung justification,
na sinasabi dito sa Romans chapter 5 verse 1, now that we have peace with God, or now that we are justified, now that the righteousness of God already transfers and imputed unto us, we can now enjoy fellowship with Him. Are you enjoying your fellowship with God? Brethren, mga kapatid, nag-enjoy ba kayo sa fellowship kay Lord? Are you worshiping Him alone in your room? Alam mo ninyo, yan po ang pinakamaganda sa lahat. Habang nag-worship ka kay Lord, doon mo po mapapatunayan na walang pinakamahalaga sa lahat kundi siya. Everything in this world is less importance when you experience the beautiful presence of the Lord. Napansin ko yung prayer ni Hannah kanina. Sabi niya, Lord, more of you, less of us. Yung word na more of you, less of us ay nagiging totoo sa atin na less ang mga bagay-bagay and even ourselves kapag naranasan mo ang yakap at kapayapaan sa piling ng Diyos. Never ng tao po ay matakot sa kinabukasan sapagkat alam mo na ang Diyos na merong kakayahan na gawin ang lahat ng bagay ay sumasayo. At dahil sumasayo, nagmamahal sa'yo, He can provide. He has the ability to provide for everything you need. So you now have complete and permanent justification. Alam niyo, ito palang number 1, kompleto at permanente na katwiran at matuwid na matuwid na katatayuan sa mata ng Diyos. Glory to God. I love that. Kompleto at permanente. Sabihin nga ninyo, kompleto at permanenteng katwiran sa mata ng Diyos. Amen? Pag sinabing permanente, hindi po nagbabago. Ang weather nagbabago. Ang tao nagbabago, ang damdamin mo nagbabago, ang pakiramdam mo nagbabago, pero yung katwiran mo na tinapos na gawa ng Panginoon sa Kristo sa krus ng Kalbaryo ay permanente sa mata ng Diyos. Hallelujah. Glory to God. Pangalawa, radical freedom from condemnation. Ooh, I like that. Freedom from condemnation. Wala nang condemnation sa mga taong nakipag-isa kay Kristo, kaya don't condemn yourself. Alam niyo ba na ang pinakamalalim na dahilan ng depression o kalungkutan sa isang tao ay condemnation. Ang word na condemnation ay yung pong dinideklara kang hindi karapat-dapat. When you are condemned, you are not fit to worship God. You are not fit to work. You are not fit to serve the Lord. Yan. Kaya kapag condemn ang tao, hindi siya karapat-dapat. Pero praise God. You are in Christ according to Romans chapter 8 verse 1. Now the case is closed. Wala ka ng kaso. Pag sinabi po pag may kaso ka, case is closed, ibig sabihin, hindi na pinag-uusapan yon. Amen? Kung meron kang kaso, the case is closed. Sabihin nga natin, the case is closed. So kung meron kang kasalanan na pinag-uusapan ng iba, the case is closed. Kapag mayroon pong nagsasalita sa iyo, ng laban sa iyo, sa mga nagawang kasalanan o kasalanan mo sa nakaraan o anumang mga pagkukulang mo, ang sasabihin mo, according to Romans chapter 8 verse 1, the case is closed. Amen? Isigaw nga ninyo, the case is closed. There remains no accusing voice of condemnation against those who are joined in life union with Jesus, the Anointed One. Wala na raw pong tinig na magsasalita ng laban sa iyo. Once na ikaw ay na kay Kristo, the case is closed. Glory to God. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon?
Habang pumapalakpak kayo, say, thank you, Lord! Hallelujah! Oh, praise God. The case is closed. Number 3, boldness to the Father. Direct, bold access to the Father. Dire-diretso ka na ngayon sa Ama. Pagka kayo ba ay merong ticket at pupunta kayo sa Malacanang at pupunta kayo sa Ama ng bansang Pilipinas, no? Alam nyo, kapag wala kang direct access, marami kang pagdadaanan. No? Marami kang lulusutan. Meron pong mga presidential security guard. Marami, hindi ka basta-basta makakalapit. Halimbawa, sa presidente ng Amerika, hindi ka basta-basta makakalapit. You need to have an appointment. At ang problema doon, baka doon sa appointment mo, hindi ka pa maaprobahan. Yeah? Pero kapag meron ka pong tinatawag na direct access, hindi mo kinakailangan magpaalam sa sino mang gwardiya o sino man, dire-diretso ka, pupunta kung nasaan ang presidente, ang hari. Pagka meron kayong ganong access, natutuwa ba kayo? Kapatid, ang access na meron kayo, hindi po sa presidente ng Pilipinas, hindi po sa presidente ng Amerika, ikaw ay merong access sa trono ng kataas-taasang may likha ng lahat ng bagay, ang makapangyarihang Diyos! Hallelujah! Do you understand that? Na ibig sabihin na kapag meron kang direct access anytime, any moment, 24/7, kahit natulog ang lahat, at kapag ikay naisip mo na lumapit sa Kanya, you have direct access. Makakapunta ka sa Kanyang trono ng biyaya, makakausap mo siya, at kung gusto mo ng yakap niya, you have direct access anytime, any moment. Iyan po ang binayaran ng Panginoong Jesucristo para sa iyo doon sa krus ng Kalbaryo. Ephesians chapter 3 verse 12, sa pananampalataya natin kay Kristo Jesus at pakikipag-isa sa Kanya, tayo ngayon ay malaya nang makakalapit sa Diyos nang walang takot o pag-aalinlangan. Amen? Kapag meron ba kayong mga pangangailangan, anong naiisip nyo na lapitan? Minsan kasi sa atin, kung mayroon tayong mga pangangailangan, kung sunod-sunod pwede nating iniisip natin makakalapit kaya ako kay gobernador, kay congressman, kay mayor, kay yung pinakamayaman, kay don na po pwedeng makatulong sa amin. Ang dami-dami nating mga iniisip na mga kalapitan at pensan, kung sino-sino ang kinakausap natin na po pwedeng may contact doon o kaya tayo ay makakonect tayo doon. Mga kapatid, bago ka lumapit sa sino man, lumapit ka sa Diyos, at lahat po ng gusto mong lapitan dito sa lupa, ang Diyos ang magbubukas ng pintuan upang makalapit sila sa iyo. At hindi ka nalalapit, sila na ang maglalapit o lalapit sa iyo, sabagat ilalapit sila ng Diyos sa iyo upang tugunan ang pangangailangan mo. Biblical ba yan, Pastor? Oo. Kung wala na magamit ang Diyos na tao, pwede niyang gamitin ang uwak para magdala ng hamburger sa iyo kapag ikay nagugutom. Sa Bible nga di ba? Sa Bible nga, uwak ginamit ng Diyos. Sa tingin mo, kung si Elias, nung siya po'y nagugutom, makakalapit siya sa uwak, malayo pa, lumipad na yung uwak. Pero kapag ang Diyos po ang gumawa ng kaparaanan, kahit uwak gagamitin ng Panginoon, ang ibig sabihin po ng uwak ay isang ibong madamot, makasarili. So ibig sabihin, kahit yung mga taong makasarili, pwedeng gamitin ng Diyos upang isupply ang lahat ng iyong pangangailangan. Glory! Paniwalaan mo lang, kapatid, at kinakailangan mong intindihin na ang tinapos na gawa ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, you have now direct access to your Father in heaven, the King of Kings and the Lord of Lords, ang makapangyarihan sa lahat, ang gumawa ng lahat ng bagay. Lahat ng kailangan mo ay Kanyang ibinigay. Actually, ipinakita ng Diyos sa creation na bago niya nilikha ang tao, kung bakit sa pang-anim na araw nilikha ang tao, upang lang sa ganun pagmulat ng mata ng tao, nandoon na lahat ng kanyang pangangailangan. Ipinakita po ng creation na bago niya nilikha ng tao, nilikha niya muna ang lahat ng kanyang mga pangangailangan. Ganyan kakamahal ng Diyos. Ganon inihanda ng Diyos ang tao. Ibig sabihin, God is so much concerned to the needs of people.
Grabe ang pagka-concern ng Lord sa pangangailangan natin. Amen? Will you say, thank you, Lord? If nagpapasalamat nyo ba sa Diyos yan? Praise God. Number 4, ano pong ginawa ng Panginoon? Miraculous life exchange. Nagkaroon na po tayo ng new identity. Maaaring ang pagkakilala sa inyo noon ay, hindi ko alam, kayo na nakakaalam sa sarili nyo kung anong pagkakilala ng mga tao sa inyo. Di ba? Si Ikong Panday, o si ganitong madamot, o si ganitong sweetik, or whatever. Ano man yung identity mo nung nakaraan? Natapos na yon, nawala na yon. Meron ka ng bagong identity ngayon, at ang identity mo ngayon, anak ka na ng Diyos. You are not merely a repaired version of your old self. The cross was an execution site for your old nature. Doon po sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid, in-execute yung luma mong pagkatao. Pinatay yung luma mong pagkatao doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga every time you look at the cross, glory to God, there at the cross, my old self was died. Therefore, you can say, I am died with Christ sa the cross. Ano po yung namatay doon sa cross? Yung luma mong pagkatao. Yung lumang kwento ng buhay mo. Yung lumang pangit na buhay mo. Yung makasalanang nature na meron ng tao. So the cross was an execution site for your old nature. When Christ died, your old ego, systemic failures, and spiritual death died too. So your new life is a brand new species of being, entirely sourced from Jesus' resurrection power. Glory to God. As sabi po ng 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, are you in Christ? So now that you are in Christ, ang sabi rito, He is a new creation. Sabi mo sa sarili mo, I am a new creation. Nang ibig sabihin ng new creation is, you are a created being, never yet existed before. You are a new being, walang kwento na masama ng nakaraan. Ang newborn baby, ang pinanganak na bata, kapatid, wala pong kwento ng masamang nakaraan sapagkat wala pa siyang nakaraan. Ganyan po tayo. Nung tayo nakipag-isa kay Kristo, lahat ng nakaraan natin ay naipako na dun sa cross. Bago na ngayon. Maaring meron pang maalala yung pang mga mahal mo sa buhay at ikaw mismo meron kang maalala sa mga nakaraan mo, kapatid. Pero gusto ng Diyos na may paabot sa iyo ngayon, kalimutan mo na ang luma mong pagkatao and you have to focus on seeing your new identity. You are a new creation. And that new created being in you is blameless, spotless. Walang anumang kulubot, walang anumang pangit na kwento ng iyong bagong pagkatao kay Kristo. Ikaw ay kaaya-aya. You are flawless. You are beautiful. You are handsome. You are perfect. You are righteous right now in your new identity. And you have to look at yourself like that, no? In front of the mirror, kapag ka tumaharap ka sa salamin, lagi mong sasabihin sa sarili mo, bagong nilalang ka. Ikaw ay matuwid, ikaw ay banal, ikaw ay pinagpala, ikaw ay mahal na mahal ng Diyos, ikaw ay tanggap ng Diyos, ikaw ay kakaiba, ikaw ay tagalangit, at ikaw ay amoy langit. Oh God, thank you so much, Lord, and give us understanding with this beautiful truth, Father. The old things have passed away, and behold, all things have become new. Romans chapter 6 verse 6, knowing this, that your old man was crucified with him, that the body of sin might be done away with, that he should no longer be slaves of sin. So now, mga kapatid, ilagay natin sa isipan natin, sin has no more power over you, sin has no more power over me, and I'm no longer slave of sin.
Ako ngayon ay bagong nilalang, at dahil bagong nilalang ako, lumalakad ako ngayon sa katwiran ni Kristo. Lumalakad kayo ako ngayon bilang bagong nilalang. Sabihin mo nga sa katabi mo, bagong nilalang ka. Ibig sabihin ngayon, kapatid, lumakad ka sa iyo pong bagong pagkatao. Amen? Kaya kapag nakikita mo na siya ay lumilihis, lumalakad sa kanyang lumang pagkatao, minsan nagiging dragon, minsan namumula yung ilong sa galit, no? Sabi mo sa kanya, bagong nilalang ka. Amen? Kapag siya po yung nag-aalala, no? At puno ng takot, puno ng inggit, no? Kapag ka lumalakad sa laman, yung laman na yan ay lumang pagkatao, hindi galing sa Diyos, galing sa demonyo, ipaalala mo sa kanya, bagong nilalang ka. Amen? You are a new creation. Your old broken identity was crucified with Christ. You have been given resurrected life and are a completely new creation. Nakakita na kayo ng lumang sasakyan? Yung lumang sasakyan na sabi mo, ba't natakbo pa ba yan? Nakakita na kayo ng ganon? Yung sasakyan na, natakbo pa ba yan? O, di ba? Tapos itabi mo doon sa brand nyo, yung hindi pa nagagamit, may plastic pa. Tingnan mo yung amoy. Amoy brand new. Nakakita na kayo ng nakaamoy na kayo ng amoy brand new na sasakyan? Okay, damit na lang, damit. Amoy brand new. Di ba? Mga kapatid, makita mo yung kaibahan ng luma at bago. Dapat makita mo yung luma mong pagkatao at bago mong pagkatao. Yung luma, according to Galatians 2:20, namatay na siya. Sabi mo, namatay na ang luma kong pagkatao. At sabi mo diyan, Galatians 2:20, namatay akong kasama ni Kristo sa krus. Sino yung namatay na yon na sinasabi ni Pablo? At ito po yung nangyari sa lahat ng mga mananampalataya. So kung ikaw ngayon ay mananampalataya, kasama ka sa namatay na sinasabi ni Pablo. So yung namatay na yon ay yung pong luma mong pagkatao. Yung makasalanang pagkatao, yung pong nature na puno ng kasalanan. Patay na yon. Bago ka na ngayon. Hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na. So ibig sabihin, in our new life, it is Christ who lives in us right now. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, titigan mo. Okay, anong nakikita mo sa kanya? Luma o bago? Sabi mo sa katabi mo, eto ngayon, ano sabi diyan? Hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili. Sino daw ang nabubuhay? Si Kristo na. Sabi mo ngayon sa katabi mo, nakikita ko si Kristo sa iyo. Amen? Si Kristo na matay sa krus, hindi yung Kristo sa sabungan. No. Ang nakikita sa iyo ngayon ay ang Panginoong Hesus. Amen? Woo! At kinakailangan makita mo yan sa sarili mo. And you need to be reminded again and again, kinakailangan yan, ipako mo sa isipan mo, hindi na ako ang nabubuhay, hindi na yung luma kong pagkatao ang nabubuhay. Christ lives in me right now. And because Christ lives in me, wherever I go, I have to be conscious that Christ living in me, the life I live right now in this world is the life of God. Therefore, sa pagkilos ko, sa paggalaw ko, sa pananalita ko, si Kristo ang nakikita at naririnig ng mga tao sa pamamagitan ng katawang ito. Hello? So that is our life right now. So again, stop labeling yourself as a defeated sinner. Define yourself by your new identity. You are now a saint, highly favored, and filled with the life of Christ. Sabihin ninyo, I am a saint.
Oh, hindi po yung mga santo lang, yung mga yung mga namatay na may ribulto, no? Hindi po yun ang santo. Ang santo ay ikaw. Ibig sabihin ng saint, you are made holy. Okay? You are pure. So, again, sabihin natin, I am a saint. I am highly favored. I am filled with the life of God. Yes, praise God. Palapan natin ang Panginoon. Another one, number 5 is the benefits of the finished work of Jesus Christ at the cross is you have now infinite riches of spiritual blessing. The word infinite is immeasurable. Pag sinabi mong infinite, skies is the limit. Pag sinabi nating infinite, kahit saan ka tumingin, yung pong pinakadulo ng kayang makita ng mata mo, higit pa doon ang inilaan ni Lord na pagpapala para sa iyo. Oh, glory to God. Spiritual yan. Kinakailangan makita mo siya. Kasi yung ibang hirap paniwalaan. Ganon, pastor, ba't walang laman ng bulsa ko? Ba't ang dami kong utang? Ba't ang dami mong Bombay? Ba't ang daming mga kulang-kulang sa amin? Ganito, ganyan, no? Mga kapatid, if you're gonna look at your physical situation or literal na situation, pwedeng wala kang makitang yaman. Pero tumingin ka sa ginawa ni Kristo dun sa cross. Pinagpala ka ng lubusang hindi, higit pa sa kayang abutin ng iyong kaisipan. Every blessing is Christ-centered because they are all stored in Him. Okay, look, every blessing is Christ-centered. Ibig sabihin, meron ka bang pagpapala na gusto sa buhay? Whatever it is, mapamaterial, pisikal, sa iyong katawan, sa iyong bulsa, sa iyong puso, sa iyong kaisipan, anong pagpapala ang gusto mo? Material na bagay, every blessing is Christ-centered. Ibig sabihin, ang pinagmumulan ng lahat ng biyaya at pagpapala ay sa Panginoong Hesukristo. Wisdom, favor, good health, life, lahat ng kailangan ng tao na sa ating Panginoong Hesukristo. Kumbaga sa tubig, no? Lahat ng lumalabas sa gripo, kinukuha nila sa dam. Yung dam, nandoon po yung tubig na dumadaloy doon sa purification, no, ng tao, at pagkatapos ay pupunta doon sa tangke na malaki, at pagkatapos i-distribute sa mga bahay. Nakukuha niyo yung ibig sabihin? So lahat ng lumalabas sa gripo, iisa lang pinanggalingan ng lahat. Doon po sa dam. Hello? Doon sa malaking, andaming tubig. Ganyan po ang pagpapala na dumadaloy sa buhay ng sangkatauhan. All blessing, ang reserboa or ang pinagmumulan ng lahat ng pagpapala ay ang Panginoong Hesukristo. You must understand that. Ang mga dam ay nauubusan ng tubig. Natatakot po ang gobyerno o yung pong nagbabantay doon kapag bumababa na po yung level ng tubig sa dam. Sapagkat sasabihin nila, sa dami ng taong sinusuplayan, pang ilang araw o ilang linggo na lamang ito. At kapag hindi pa umulan, matutuyuan ito, mawawala ng supply na gagamitin ng mga tao. So ibig sabihin, nagkakaroon ng crisis ang dam na pinagkukuhanan ng tubig. Pero po, yung dam ng pagpapala mula sa Panginoong Jesucristo, glory to God, unlimited! Hindi matutuyuan! Hindi mawawalan! You must understand this wonderful truth, my friend.
At ang dam ng biyaya at pagpapala na yan, ang Panginoong Jesucristo ay nasa sa inyo. It's in you, my friend. It's in us. Okay? So, God does not dispense patience, joy, or wisdom as abstract substances from heaven. Hindi ibig sabihin na wini-withhold ni Lord tapos pinaisa-isa niyang binibigay. You do not beg for blessing. You discover what is already yours inside the person of Christ. Alam niyo ba? Iniisip niyo siguro yung dam na sinasabi mo, pastor, na pinagmumulan ng pagpapala nasa langit. Paano pag walang bubuhos na pagpapala? Kapatid, change your thinking. Ang dam ng pagpapala, ang pinagmulan ng lahat ng blessing, ang Panginoong Jesucristo ay nasa sa iyo. It's in the inside of you. Ibig sabihin, ikaw ay container ng pagpapala mula sa kalangitan. The only thing you need to do is to open the bulb of that blessing. And that bulb is in your mind. You need to believe. What you believe, you speak. Ang anumang iyong pinapaniwalaan ay iyong ipinapahayag. Kaya huwag ka pong magsalita ng kawalan, scarcity, or anything na parang kahirapan. Wag na wag. Kapatid, lahat ng kailangan mo, kagalingan nandiyan dyan sa pagpapalang iyan na ginawa ng Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. Gusto mo ng kapayapaan, kapanatagan kasi bored ka na, lungkot ka na, takot ka na, depressed ka na, stress ka na sa buhay, ay hindi mo alam kung anong gagawin mo. Ang pagpapala po ng kapayapaan ay nakatira sa iyo. Just open the gate bulb of your mind and then the blessing will flow. It will overflow unto you. You do not beg for blessing. Kaya kinakailangan maintindihan po natin na wag po nating sabihin na, Lord, bigyan mo ako ng kapayapaan, Panginoon. Lord, bigyan mo po ako ng kagalakan, Lord. Lord, bigyan mo ako ng kagalikan, Lord. No! All of those blessings when you receive Christ is already in the inside of you. It was already deposited in you, my friend. You must understand that. Therefore, kapag meron ka pangangailangan ngayon, let the peace of God in me will manifest in my mind. Kailangan ngayon magmanifest sapagkat nandiyan na sa'yo. You have to use the authority. You have to speak it out. Let the healing in the inside of me flows into my body. Ang kagalingan na nasa akin, ang kagalingan at buhay ni Kristo na wala sangit at karamdaman na siyang nabubuhay sa akin ay aking inuutosan mag-flow sa katawang ito at matunaw ang anumang bukol, anumang karamdaman sa aking katawan ay mawala, maglao sa pangalan ni Jesus. Anumang kahirapan na meron ako, aking pinapayag, layas at ang kasaganaan na meron ako ngayon ay sumagana, mag-flow sa aking kaluluwa at sa aking katawan, and it will manifest into my pocket in Jesus' name. You must learn to do that. You must learn and exercise to do that, my friend. Maring iba sa inyo, ano ba itong tinuturo ni Pastor? Mangyayari ba to? Kapatid, hindi nagsisinungaling ang salita ng Diyos. Sinungaling ang lahat ng sinasabi ng tao na mula sa research ng tao, pero ang salita ng Diyos ay buhay magpakailanman. Ang salita ng Diyos ay katotohanan. Ang salita ng Diyos ay buhay. Sapagat ang sabi ng Panginoong Jesucristo, the Spirit that I am telling you is my word, and the Spirit, it gives life. Alam niyo ba na hindi makapagbibigay ng buhay ang anumang laman? Ang tanging makapagbigay ng buhay ang Espiritu. At ang salita ng Diyos ay Espiritu. Romans 8:32 says, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay binigay para sa atin, tiyak na ibibigay rin niya sa atin ang lahat ng bagay. Amen? Ang interpretasyon ko ganito, ibinigay na nga ng Diyos ang kanyang anak na pinagmumulan ng lahat ng pagpapalat biyaya, unawain mo na ibigay na lahat sa iyo ng kailangan mo. Yan ang ibig sabihin yan. Amen? Oh, glory to God.
But of Him, you are in Christ Jesus. Sabihin nga natin, I am in Christ Jesus, who became for us wisdom from God. So ang karunungan mo ngayon, ang Panginoong Yesus. And righteousness and sanctification and redemption. So it's there. Jesus did not leave you empty-handed. Pag sinabing empty-handed, yung wala kang dala-dala, walang laman ng iyong bulsa. Walang laman ng bulsa, walang laman ng pitaka, walang laman ng bank account, walang laman ng utak, walang laman ng lahat. Empty-handed. Hindi ka iniwan ni Lord na empty-handed. You are filled with wisdom and riches, my friend. Why? Christ is in you. You just need to discover it. Amen? Ganito lang sabihin niyo eh. Lord, naririnig ko po na sinasabi po ni Pastor, according to your word, puno ako ng karunungan sapagkat si Kristo ay nasa akin. Let it be revealed in my mind, Lord. Let the wisdom of Christ comes into my mind. Lord, anong wisdom dito sa finances na to? Lord, anong wisdom sa sa negosyo na ito? Lord, ano ang wisdom mo na meron ako dito sa sitwasyon ko na to? Lord, ano ang wisdom? Anong kapayapaan? I declare the peace in me will manifest in my life. Even healing, mga kapatid. It's in you. Wow, this is wonderful. This is beautiful. This is amazing. This is great. Glory to God. Everything you need, miracle, wisdom, healing is already in the inside of you. It's in you. Kaya dapat, mga kapatid, huwag yung tingnan ng sarili nyong mahirap. Wala, hindi nakapag-aral, nasa laylayan. No! There is amazing riches that comes from heaven, deposited and residing permanently in the inside of you. Sabihin mo nga sa sarili mo, I am amazing. Because God resides in me. He is amazing. Praise God. So face impossible situations or lack by shifting your mindset from scarcity to abundance. Ibig sabihin yung mind natin, palitan po natin ng iniisip. Alam niyo ba na minsan lumalabas, paano mo malalaman anong iniisip at puso ng isang tao? Yung lumalabas sa labi niya. Hoy, ang hirap talaga ng buhay. Oh, puro kahirapan, puro kawalan, puro. Kapatid, change your mind. From scarcity, ibig sabihin, yung pong iniisip mo lagi na laging wala, laging kahirapan, laging wala, kapatid, think abundance because abundance lives in you. Amen? May the Holy Spirit convince you of what you're hearing today. Sabihin mo, abundance lives in the inside of me. There is abundance lives in the inside of you. So pray from a position of ownership, knowing Christ has already supplied your peace, joy, and wisdom. Glory to God. Number 6, panghuli, absolute deliverance from satanic dominion. Ibig sabihin, wala nang kapangyarihan ang demonyo sa iyo. Hindi ka kailangan matakot sa demonyo sapagkat ang demonyo ang natatakot sa iyo. Sabi mo sa katabi mo, ang demonyo takot sa akin. Amen? Oh, hindi ikaw ang takot sa demonyo. You are delivered from satanic dominion, meaning the devil has no more hold on you, my friend. Satan's only weapon against believers is accusation based on the law. Ang akusasyon na lang, ang armas na lang ngayon ng kaaway ay
ang batas. Lagi kanyang pinipinpoint sa iyong pagkakamali using the law. Pero ang totoo, mga kapatid, at ang mabuting balita dito, yung pong ginagamit ni Satanas na handwritten or yung pong batas ay inalis na tayo sa ilalim nun. Therefore, hindi na pwedeng gamitin, or kung gagamitin man niya, wala nang talab sa atin sapagkat tayo'y wala na sa ilalim ng kautusan. Tayo'y pinalaya na ng Diyos. We are no longer under law. We are under the grace of God. On the cross, Jesus took the law that condemned us and nailed it to the cross. By wiping out our legal debt, Jesus completely bankrupted the devil of his power to condemn or rule over you. You understand that? Yung pong ginagamit ng kaaway, ng diablo, para ikondena, para iakusa ang tao, ay tinanggal na ng Diyos yung armas niya na yan. Therefore, ang nalilinlang na lang ng kaaway ay yung pong mga hindi nila alam na sila ay malaya na mula sa kautusan. Yung kautusan na ginagamit ng diablo to accuse the believers ay inalis na ng Diyos, kasama na sa ipinako doon sa cross, upang nang sa ganon, hindi na magamit pa ng kaaway. Nagte-take effect lang yon kapag hindi mo pa alam na ikaw ay wala na sa ilalim ng kautusan. Pero dahil wala ka na sa ilalim ng kautusan, the devil can no longer, or that law has no more power to condemn you. Ang sabi ng Colossians 2:14, He canceled out every legal violation we had on our record and the old arrest warrant that stood to indict us. Kanselado yung arrest warrant, oh. Kanselado yung legal violation. No? Yung record natin. Kasi nga, ganito yan. Kapag nagkamali ka, gagamitin ng diablo, commandment number 2, you fail. Tinitingnan ka niya. Commandment number 5, you fail. So, ibig sabihin, ginagamit niya ngayon yung pong mga commandment na yun, yung mga batas na yan, para sabihing, nagkamali ka, inaakusa ka ng diablo. Kapag pagka-akusado ka, ibig sabihin, you are condemned. Kapag ka-condemn ka, you feel like unworthy, at dahil unworthy ka, kapag pinaniwalaan mo ang diablo, hindi ka ngayon makakalapit sa Diyos. Kasi nga, ang tingin mo sa sarili mo, galit ang Diyos sa iyo. Pero sabi po ng Bible, He canceled out every legal violation we had on our record. And the old arrest warrant that stood to indict us, He erased it all, our sins, our stained soul. He deleted it all. Grabe po yung mga ginamit dito, no? He canceled, He erased, He deleted it all, and they cannot be retrieved. Glory to God. Hindi na raw may babalik pa. Yung iba po, pagka nadidelete, nare-retrieve pa di ba? Pero dito, nung dilelete ni Lord, hindi na siya ma-retrieve, hindi na maibabalik, hindi mo na makikita pa, wala nang mag-aakusa sa iyo. Yan ang ibig sabihin niyan. Oh, glory to God. Everything we once were in Adam has been placed unto His cross and nailed permanently there as a public display of cancellation. Kaya nga po nung namatay ang Panginoon Jesucristo dun sa krus ng Kalbaryo, it is a public display that all things that the devil used to destroy you or to accuse you or to condemn you, ang ipinapahayag po ng cross, kanselado na ang lahat ng akusasyon na laban sa iyo. Parang wala kayong naririnig. Pwede mo palakpakan natin ang Diyos sa inyong naririnig? Glory! Woo! Colossians 1:13, He has rescued us completely from the tyrannical rule of darkness. Ibig sabihin ng tyrannical rule, the authority of the devil, wala na po siyang kapangyarihan laban sa iyo, kapatid. Kaya yung kahirapan, huwag mong hayaan na daigin ka ng kahirapan. Huwag mong hayaan na daigin ka ng lungkot. Huwag mo hayaan na daigin ka ng
takot, huwag mo hayaan na daigin ka ng pag-aalala. Kapatid, lahat ng mga negative emotion na ito na ginagamit ng kaaway, even the condemnation, that the devil's condemning you and declaring you that you are not worthy, lahat ng ito'y wala ng kapangyarihan sa iyo. Live victoriously. Lagi mong ipapahayag, wala ng kapangyarihan ang lahat ng ito. Bakit ako malulungkot? Puno ako ng kagalakan. Bakit ako maistorbo? Bakit ako magkakaroon ng confusion? Puno ako ng kapayapaan. Bakit ako matatakot? Alam ko ang aking kinabukasan, the Lord is there. Bakit ako matatakot sa kamatayan? May buhay na walang hanggan ako. Bakit ako matatakot sa sinasabi ng diablo na ang Diyos ay tatalikuran ako at wala akong pagpapala, ako'y maghihirap? No! The Lord is with me. He has a promise. He will be with me and He will go with me. I will never leave you. I will never forsake you. That is the living word of the Lord residing in the inside of me. At ito ba'y buhay habang ako'y nabubuhay. Kahit ako'y natutulog, ipinapaalala sa akin ang sinabi ng Panginoon. Hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan. Therefore, maging sa aking pagtulog, dahil naririnig ko ang salita ng Panginoon, ako'y natutulog na nakangiti, puno ng kapayapaan. Glory! Hallelujah! Jesus completely disarmed principalities and powers on the cross, stripping them of their legal right to oppress or control your life. Wala nang kontrol ng demonyo. Alam niyo kapag naniniwala tayo dito, walang hadlang na hindi ka makapagpuri sa Panginoon. Hindi mo sasabihin, ako, dami ko kasing problema, hindi ako nakapunta sa church. Wala na yan sa ganyang bokabularyo ng isang tao pong naniniwala na wala na pong magagawa ang kaaway sa kanyang buhay. Colossians 2:15, ang sabi doon din sa krus, nilupig ng Diyos ang mga espiritong namumuno at may kapangyarihan at ipinakita sa lahat na ang mga ito ay bihag na niya. O tingnan mo, bihag na ang demonyo, wala na siyang trabaho, wala na siyang... Alam niyo ang aso, kapag kakahol ng kahol, kapag nakatali, kahit anong kahol niya, kahit na ilabas niyang lahat ng pangil niya, kahit leon pa yan, kapag nakatali, wala na siyang magagawa. Amen? Nakikita kayo doon sa sa TikTok yung mga short videos na may leon. Sabi ng leon, nasa kulungan siya. Sabi naman ng tao maski nga yung bata be. Ay ibig sabihin nun, wala siyang magagawa. Amen? Nakakulong Hello? Ganon din mo tayo. Kahit ano pong ngir-ngir ng demonyo, wala na siyang magagawa sa iyo. Amen? Sabi mo nga, I am victorious. So speak the truth of God's word over fear, my friend. Generational curses, yung iba kasi mga pastor na naniniwala pa na yung sumpa mula sa lulo mo, sa kalulo ng lulo mo, naku, darating sa iyo. Generational curse, putol na sa iyo. Bakit? Na kay Kristo ka na. Demonic anxiety, wala na. Walk in the confidence that the enemy is a defeated foe under your feet. Kaya pag may naghahanap ang demonyo, sabi mo, ang demonyo, nandito sa paa ko kanina wala na, naging likabok na. Amen. Bakit? Ang haba ng nilakad ko, wala akong pabasahi sa kalalakad ko, wala ng demonyo. Amen. Woo! Glory to God. The enemy is forever defeated foe. Glory to God. Palakpakan natin ang Panginoon.